Alam mo bang laging pinapakita sa akin ni paring Kenneth ang litrato mo noon? Doon ako nag-umpisang magkagusto sa'yo. At dahil may pagkakataon ngayon, lulubusin ko na. Tutulungan kitang bayaran ang natitirang balanse nyo dito sa ospital. Pero sa isang kondisyon, kahit isang beses lang. Pwede ko bang tikman ang asawa ng kaibigan ko? Nangangako naman ako at hindi ito malalaman ni Kenneth. Mananatiling sikreto natin tong dalawa hanggang sa gumaling siya. Mahirap talaga kapag magkalayo kayong mag-asawa, lalo na kung isang seaman. Punong-puno ng sakripisyo, pangungulila at paghihintay. Ito ang realidad ko sa loob ng ilang taon. At kung paano ko ba nagawang pagtaksilan ang mister ko sa kaibigan niyang isang seaman din. Hindi ko rin naman kasi sukat akalain na ang pagtulong na gagawin niya ay may kapalit. At yun ay ang aking sarili. Hanggang sa ang isang beses lang dapat na pagkakasala ay naging ilang beses dahil na rin sa kagipitan. Isang mapagpalang araw po muna sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa inyo, Miss Kay. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking masalimuot na kwento. Ilang araw ko na po itong pinag-isipan kung magsusulat ba ako sa channel niyo dahil sobrang nahihiya po ako sa kwento ng buhay ko. Alam kong may magagalit, ngunit hangad ko ang pag-intindi niyo sa sitwasyon ko. Alam kong maraming magsasabi sa inyong maraming paraan para kumita ng pera. Pero pag nasa ganong sitwasyon ka na pala, ay hindi ka na talaga makakapag-isip ng maayos. Kaya't ang tanging kinapitan ko na lamang noon ay ang kaibigan ng aking asawa. Na siyang dahilan ng aking pagkakasala. Aaminin kong nakinabang din naman talaga ako ng husto. Bukod kasi sa nakakakuha ako ng pera sa kanya, ay natutugunan pa nito ang pangangailangan ko bilang babae na hindi maibigay ng asawa ko. Sa tagal ding nasa barko ng mister ko, ay nanabik talaga ako sa kanya ng gusto. Pero ang kasabihan kong iyon sa kanya ay tinugunan ng kanyang kumpare. Lahat naman po siguro ay dumadaan sa isang pagsubok, sa isang masalimuot na sitwasyon, naharap sa isang matinding desisyon. Kahit ako ay hindi ko akalain na magagawa ko talaga ang kasalanan kong yun. Ang isang kasalanang tuluyang lumamon sa aking pagkatao. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cynthia. Hindi ko tunay na pangalan. 32 years old at tubong Cavite. Isang mapagmahal na asawa at ina sa pamilya. May dalawa na kaming anak na parehas pong nag-aaral ng elementary. Ang pamilya namin ay puno ng pagmamahalan at kasiyahan. Lalo na kapag umuuwi ang mister ko. Si Kenneth ay isang mapagmahal na ama at sweet na asawa. Masasabi kong gwapo at may matipunuring pangangatawan. 36 years old na ang aking mister. Ako naman ay hindi rin pauhuli, Miss Kay. Ako kasi yung tipo ng babae na sobrang maalaga sa sarili. At dahil maayos naman ang trabaho ng aking asawa, kahit papaano'y nakakabili ako ng luho para sa aking sarili. Hindi naman po sa pagyayabang. Maganda po kasi akong babae. Maraming nagsasabi noon. Maputi ako at makinis. Nung dalaga pa ako ay sumasali din ako sa mga beauty contest sa aming lugar. Sa ilang taon naming kasal ng aking mister ay wala naman kaming naging problema. Sobrang mahal ko si Kenneth at talaga namang ikamamatay ko kapag nawala siya. Noong nagsisimula pa lang ang pagsasama namin bilang mag-asawa, nahirapan akong masanay sa ilang buwan niyang paglalayag sa karagatan. Gabi-gabi ko siyang namimiss at bilang babae nga ay nangangailangan pa rin naman ako ng kalinga. Ngunit ano nga bang magagawa ko? Kundi magtiis
At kapag nakakaramdam na talaga ako ng lumbay, ay hindi po ako nahihiyang sabihin sa inyo na ako ang nagbibigay aliw sa sarili ko. Hindi sumagi sa isip ko ni minsan na may ibang lalaki akong makakasiping. Dahil sa loob ng ilang taon ay nakaya kong layuan ang mga tuksong lumalapit. Sa paglipas ng panahon, natutunan ko ring harapin ang bawat araw na wala ang aking asawa. Nasanay na rin ako at tinatagan ng loob na tiisin ang pagkamis sa kanya. Bumuo ako ng sarili naming mundo kasama ang aking mga anak. Naging abala ako sa pag-aasikaso sa kanila just to make sure na maayos ang kanilang pag-aaral at kalusugan at sa pagbabudget at ipon ng sahod ng aking asawa. Ang mga tawag at mensahe ni Kenneth ang siyang nagpapatibay sa aming relasyon. Ito ang nagpapaalala sa akin na babalikan pa niya kami ng aming mga anak. Masayang-masaya kami maski. Wala na nga akong hihilingin pa dahil maganda rin naman ang aming pamumuhay. Simple pero masaya. Ang mga panahong magkakasama kami ay labis naming pinapahalagahan dahil para sa amin ni Kenneth, bawat minuto at segundo ay mahalaga. Pero hindi ko naman inakala na sa isang iglap ay magbabago po ang lahat. Akala ko'y habang buhay na kaming masaya, ngunit dumating ang araw na sinubok ang aking katatagan at lakas. Isang araw, habang abala ako sa pagtulong sa homework ni Sofia, tumunog ang aming telepono. Isang boses na hindi masyadong pamilyar sa akin ang narinig ko sa kabilang linya. Nanggaling yon sa kumpanya nila Kenneth, kung kaya't bigla kong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit, pero sobrang lakas ng tibok ng puso ko ng mga oras na iyon. Biglang sumagi sa isipan ko ang nangyari kanina. Nabasag kasi ni Carlo ang basong ginagamit lagi ng kanyang ama. Ang mga sumunod na salita ay parang kidlat nang tumama sa akin. Ang sabi ay naaksidente raw si Kenneth. Malaki ang pinsalang natamo nito at kinakailangang maoperahan sa lalong madaling panahon. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig nung time na yon. Biglang gumuho ang mundo ko at hindi man lang ako makasagot. Hindi ko alam ang gagawin, kung saan ako pupunta, at kung saan ako hihingi ng tulong. Ang tanging nasa isip ko lang ay si Kenneth. Agad akong nakipag-ugnayan sa kumpanya at tiniyak na mauuwi si Kenneth sa lalong madaling panahon. At nakatanggap nga ako ng tawag na nasa ospital na raw ang aking asawa. Agad-agad kaming umalis nung time na yon kasama ang dalawa kong anak dahil wala naman akong mabibilinan sa kanila. Ang biyahe namin ay tila walang katapusan. Punong-puno ang pakiramdam ko ng takot at kaba. Nang makita ko si Kenneth na nakaratay sa hospital bed, halos hindi ko siya makilala. Ang dating masigla niyang katawan ay puno ng benda at tubo. Napahagulgol na lamang ako dahil sa nakita ko. Iyakap ko ang mga bata at para bang doon na lang ako kumuha ng lakas. Ang sabi sa akin ng doktora, kailangan daw ni Kenneth na maoperahan sa paa dahil yun ang napuruhan sa aksidente. Kung kaya naman lahat ng ipon namin ng asawa ko at tulong pinansyal ng kumpanya ay naibigay ko sa paunang bayad ni Kenneth sa ospital. Hanggang sa naging successful ang operation, ngunit malaki pa rin ang balanse namin doon. Ilang weeks din silang naroon at sobrang gastos. Ang perang tulong na binigay ng kumpanya ay hindi sapat para matugunan ang lahat ng gastusin, lalo na ang pangangailangan namin araw-araw. Ubos na ang ipon namin ni Kenneth at wala na rin akong mahagilap na mauutangan. Wala rin kaming sapat na saving sa gantong sitwasyon. Ang ipon nga namin ay nagastos ko na para sana yon sa future ng aming dalawang anak. Hindi ko talaga sukat akalain na mangyayari to. Hindi kami handa. Ang bawat araw ay isang pakikipaglaban sa pera
pangamba at kawalan ng pag-asa. Ngunit ng mga sumunod na mga araw, masaya ako dahil naoperahan pa rin ang aking mister. Sa gitna ng aking paghihirap, may isang taong lumapit sa akin. Si Sian. Kumpare at katrabaho raw ng aking asawang si Kenneth sa barko. At naroon din daw to nung mangyari ang aksidente. Siya rin ang sumagip sa aking asawa kung kaya't nailigtas ito sa bingit ng kamatayan. Kauuwi lang daw niya. Madalas niyang dinadalaw ang aking mister sa ospital. Kinukumusta ang lagay nito at minsan ay nag-aalok ng tulong. Sa simula ay sobrang nagpapasalamat ako sa mga tulong na binibigay niya. Lalo na ang mga advices niya sa akin na magpakatatag lang ako palagi. Isang araw nga, nakita niya akong umiyak dahil sa malaking bayarin na naman sa hospital bills ni Kenneth. Doon ay nilapitan niya ako at umupo sa tabi ko. Alam ko na magsisiyan yun, ngunit hindi ko lamang siya pinansin. Pinunasan ko lang ang aking luha sa pisngi at huminga ng malalim. Okay ka lang ba, Cynthia? Tanong niya na para bang nag-aalala. Dahan-dahan akong tumango sa kanya at kinagat ang labi upang pigilan na maiyak. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko eh. Minsan napapatanong na ako, bakit ba nangyari sa amin to? Hindi naman kami masamang tao. Sobrang bait naman ang asawa ko. At ni sino man ay wala naman kaming tinapakang tao. Hinawakan niya ang aking balikat at tinapik yun ng marahan. Alam mo, normal lang na magtanong ng bakit kapag naharap ka sa matinding pagsubok. Lalo na kung pakiramdam mo ay hindi naman kayo karapat-dapat sa ganitong sitwasyon. Pero ang pagsubok kasi ay walang pinipiling tao. Hindi rin ito batayan na kung gaano kayo kabait o kasama. Minsan, nangyayari lang talaga ang mga bagay na hindi natin inaasahan at walang kontrol. Ang mahalaga lang ngayon, ligtas na si Kenneth sa kapahamakan. Magpakatatag ka, Cynthia. Malalampasan mo rin yan. Iyon ang eksaktong sinabi sa akin ni Sian kung kaya't gumaan ang pakiramdam ko. Simula noon ay palagi na kaming nagkakausap. Hanggang sa lumipas ang mga araw, na napapansin kong ang mga tinginan niya sa akin ay biglang nagbago. Para bang may kakaiba. Ang mga hawak niya sa aking balikat at likod ay may paghimas na at minsan pa nga'y tumatagal pa. Hanggang sa isang gabi, nasa labas kami ng silid ni Kenneth at nag-uusap. Inalok niya ako na papahiramin niya ako ng pera. Alam niya kasing kailangan na kailangan ko yun noon. Dahil kapag nagising na si Kenneth, ang sabi ng doktor ay pwede na raw itong i-discharge. Ang problema ko nga lang, malaki pa rin ang balanse namin sa ospital. Kapag patuloy pa rin kaming naroon, ay mas lalaki pa ito at yun ang kinakabahala ko. Cynthia, kung gusto mo papahiramin na lang kita ng pera. Sapat nang mabayaran ang balanse ninyo. Alam ko namang kailangan mo to dahil nasa 100,000 din ang balanse ng bills nyo rito. Ayoko namang mamroblema ka dahil naging malapit ka na rin sa akin. Malambing na sabi niya. Nagulat ako noon. Ang puso ko ay biglang tumalon dahil sa sobrang kasiyahan. Hindi ko kasi talaga akalain na may mag-o-offer ng ganong kalaking halaga at handang tulungan kami sa ganitong sitwasyon. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Sian ang nagpatulala sa akin. Cynthia, sabi niya, kitang-kita ko ang pangamba sa kanyang mga mata, ngunit nilakasan niya ang loob upang makapagsalita. Handa talaga akong tulungan ka sa lahat-lahat. Subalit, mayroon nga lang akong isang kahilingan. Gusto ko na may mangyari sa ating dalawa. Para akong sinampal ng malakas sa mga oras na yon, Miss Kay. Hindi po ako makapaniwala sa narinig ko. Si Sian, na nasa harapan ko, ang kumparit kaibigan ng aking asawa. Ang taong dapat sana'y kaibigan at karami namin ngayon ay humihingi o humihiling ng isang malaswang uri ng kabayaran.
Ang puso ko ay napuno ng galit. Ngunit sa loob-loob ko at sa isip ko, kailangan namin ito dahil sobrang laki rin naman ng balanse namin sa ospital at hindi ko kakayanin at hindi ko alam kung saan pa ako kukuha ng pera. Minsan ay hindi na nga rin nakakapasok ang dalawa kong anak sa paaralan dahil sa hindi ko na rin sila naaasikaso. Ang kotse namin ay naibenta ko na rin. Ang bahay at lote na nga lang ang meron kami. Kailangan ko ng pera para sa hospital bills ni Kenneth, para sa kanyang gamot at para sa aming mga anak. Sa loob ng ilang araw, nakipagbuno ako sa aking sarili. Ang ideyang papatol ako sa mismong kaibigan ng asawa ko ay nakakadiri naman talaga. Ngunit habang nakikita ko ang kalagayan ni Kenneth, na hindi pa rin nagigising, at ang mga anak kong nangangayayat na dahil sa hindi ko na sila naaalagaan. Sa isang madilim at desperadong gabi, ay nakapagdesisyon ako, miski. Papatusin ko ang alok na binigay sa akin ni Sian. Sa madaling salita, pumatol ako sa kanya. Sa katrabaho ng aking mister. Nakakahiyaman para sa lahat, ngunit iyon po talaga ang katotohanan. Pumapahig na ako, Sian. Pumapahig na ako sa alok mo. Pero dapat ay kailangan mong tuparin ang pangako mo sa akin. Ikaw ang sasagot sa balanse namin sa ospital. Isang pagkakataon lang to, at sana'y hindi na maulit. Bulong ko sa kanya nang bumisita ito sa asawa ko. Oo naman, Cynthia. Alam mo bang gusto kita? Maganda ka, makinis at maputi. Alam mo bang sa tuwing pinapakita sa akin ni paring Kenneth ang larawan mo, ay hindi ko talaga mapigilan ang sarili kong pagpantasyan ka. Totoo naman ang sinasabi niya sa akin palagi, na maganda ang asawa niya. Dahil napakaganda mo nga naman talaga, at mas maganda ka pa sa personal. At yun ang naging dahilan kung bakit nais kitang matikman ngayon, Cynthia, at gamitin ang pagkakataon na ito para gawin yun. Doon ako nagsimulang magkaroon ng pantasya sa'yo. Walang habas na sabi nito. Gusto ko sana siyang sampalin, ngunit pinigilan ko lang. Nilunok ko ang galit at pagkamuhi ko sa kanya. At sa araw ring yun, Miss Kay, lumabas kami ni Sian upang mag-book ng hotel. At doon mismo ay may nangyari sa aming dalawa. Sa una ay nakakaramdam ako ng ilang, hiya at takot, na hindi ko magawang tumingin sa mga mata ni Sian. Para kong isang bagay na ginamit, isang kasangkapan para makamit ang kanyang nais. Ramdam ko ang kasabikan nito na maangkin ako, pero aaminin ko po sa inyo, kahit nagalit ako kay Sian, ay hindi ko rin naman napigilan ang sarili kong manabik sa ganitong senaryo. Muling natugunan ang pangangailangan ko, Miss Kay, ngunit hindi sa piling ng aking mister, kundi sa kumparet kaibigan niya. Akala ko nga iyon ang kauna-unahan at kahuli-hulihan na may mangyayari sa amin. Ngunit dumating ang araw na kinailangan ko ulit ng pera. At sa bawat pagkakataon, bumabalik ako sa kanya. Ang relasyon namin ni Sian ay naging isang lihim na transaksyon at isang maling kasunduan. Kada may mangyayari sa amin ay inaabutan niya ako ng pera. Para akong isang babaeng naging bayran at eksklusibo lang sa kaibigan ng aking mister. Sa kabila po ng pagtataksil ko, hindi ko napigilan na mapalapit kay Sian. Sa mga panahong magkasama kami, pilit kong binabaliwala ang katotohanan ng aming sitwasyon. May mga pagkakataong tila nakakalimutan namin ang lahat at ang namamagitan lang sa amin ay purong init at pagnanasa. Isang gabi, pagkatapos naming punan ang aming mga pangangailangan, habang nakahiga kami sa kama, tinitigan niya ako sa mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahala o baka naman namamalikmata lang ako. Cynthia, bulog niya habang hinahaplos ang aking buhok. Alam kong hindi tama ang lahat ng to, pero hindi ko talaga mapigilan na hindi mahulog sa'yo. Gusto kita, hindi.
Mahal na siguro kita. Handa akong maghintay. Tatanggapin ko ang 2 mong anak kay Kenneth. Basta iwanan mo lang siya. Hindi ako sumagot sa kanya, Miss Kay. Hindi ko alam kung ano ang dapat na sabihin. Ang mga pinagsasabi niya ay parang dagdag pa sa bigat ng aking pasanin at konsensya. Mahal ko ang asawa kong si Kenneth. Sobra. Kahit anong mangyari, ay hindi ko siya ipagpapalit. Siya pa rin ang aking asawa at ama ng aking mga anak. Huminga ako ng malalim at tiningnan din siya. May asawa na ako, Sian. Ang relasyon natin ay pawang transaksyon lang. May asawa ka, alam ko. Akala mo ba hindi ko malalaman? Nagulat siya sa sinabi ko. Napaiwas siya ng tingin ngunit maya-maya ay nagsalita ulit. Hindi ko na mahal ang asawa ko, Cynthia. Hindi naman niya ako mabigyan ng anak eh. Hindi nga niya na ibibigay ang pangangailangan ko bilang isang lalaki. Ikaw ang tanging gumagawa noon. At sobrang masaya ako kapag nilalapitan mo ko, kahit na alam kong dahil lang yun sa pera. Kumirot ang aking dibdib nang marinig ang sinabi niya. Aware naman ako kung ano ang ibig niyang sabihin dahil totoo naman. Lumalapit lang ako sa kanya sa tuwing nangangailangan ako ng pera. Ano naman ang ina-expect niya? May asawa at pamilya kung kailangan kong buhayin. Hindi ako makapagsalita sa oras na yon. Natahimik lamang kami hanggang sa iniba niya ang topic naming dalawa. Kumusta na pala si paring Kenneth? Nahihimigan ko ang selos sa kanyang boses. Sa awa ng Diyos, nagising na si Kenneth at nasa bahay na rin siya, Sian. Nagpapagaling. Kaso lang medyo kapos talaga kami at marami na rin kasi kaming nautangan sa iba kaya't wala akong choice. Gusto ko rin namang maghanap ng trabaho pero hindi ko maiwan-iwan ng mga bata. Wala akong mapagbilinan. Kaya hindi ko masabing susunod dahil nakaramdam ako ng sobrang hiya. Alam kong mali pero ito lang kasi ang tanging paraan para magkapera ko, para mapakain ko sila. Kinagat ko ang aking labi at nilunok ang kahihiyang nararamdaman ko. Hindi ko na rin kilalang sarili ko, Miss Kay. Sobrang layo ko na sa dating ako. Dodoblehin ko yung perang bibigay ko sa'yo. Alam mo na ang gagawin mo. Madilim na sabi nito kung kaya't unti-unti akong napatango. Sa puntong yun ay ginalingan ko talaga. Dahil alam kong kapag nagustuhan ni Sian, ay dodoblehin niya ang bigay niyang pera sa akin. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting bumuti ang kalagayan ng aking mister. Patuloy na rin ang kanyang paggaling sa aming bahay. Sobrang hands-on talaga ako sa pag-aalaga sa kanya dahil gusto kong gumaling na siya at makawala na sa taling nakatali sa mga paa ko. Ang perang binibigay ni Sian ay malaking tulong para sa amin. Ngunit ang bigat ng aking lihim ay halos hindi ko na makayanan. Sa bawat inosenteng ngiti ng aking asawa, sa bawat yakap niya at ng aking mga anak sa akin, ay para bang tinutusok ako ng libo-libong karayom. Hindi nila alam ang aking ginagawa. Hindi nila alam ang kadiliman na bumabalot sa aking kaluluwa. Hindi naman kami nahuli ni Sian, Miss Kay. Ngunit, takot at nakukonsensya ako. Para ba kasing isang anino na sumusunod sa akin ang problemang yun saan man ako magpunta. Si Sian ay patuloy na nakikipagkita sa akin. Ngunit ang dating init sa aming relasyon ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng pagsisisi. Alam kong nararamdaman niya ang panlalamig ko. Kaya't isang gabi, habang nasa hotel kami ay kinausap niya ako. Nakukonsensya ka ba? Biglang tanong niya kung kaya't natigilan ako. Gusto kong umiyak, ngunit pinipigilan ko ang sarili ko. Naging matatag ako at malakas. Ayokong ipakita kay Sian na mahina akong babae. Kinuha ko ang aking damit at agad na sinuot yun. I-send mo na lang sa akin yung pera. Kailangan ko yun para sa tuition ng anak ko. Malamig na sabi ko sa kanya, ngunit niyakap niya lamang ako ng mahigpit.
Pumikit ako ng mariin at huminga ng malalim. Bitawan mo ko, Sian, please. Hindi. Alam kong magbaback out ka na sa relasyon natin, di ba? Ayaw mo na ba sa akin, Cynthia? Mahal kita. Ibibigay ko ang lahat-lahat sa'yo. Basta't wag mo lang akong iwan. Please. Kailangan kita eh. Mangiyak-ngiyak na sabi nito sa akin. Kung gusto mo, dadagdagan ko pa yung perang binibigay ko sa'yo. Ha? Sian, tama na. Hindi mo ako mahal. Init lang yan. Hindi yan pagmamahal. Alam mong may asawa ko. At may asawa ka rin. Alam mong malito. Sabi ko at agad na kinuha ang bag na nasa mesa. Dali-dali ko siyang iniwan. Habang papauwi ako ay nakita ko ang notification sa screen ng cellphone ko. Nagpadala na ng pera sa bank account ko si Sian. Iyon, ang huli naming pagkikita, Miss Kay. Wala na akong balita sa kanya. Pinapanalangin ko nga na sana hindi siya magsumbong sa mister ko. Dahil ikamamatay ko talaga kapag nalaman niya ang pinaggagawa ko. Miss Kay, ang lahat ng ito ay nagturo sa akin ng isang mapait na aral. Napagtanto ko na sobrang mali ang ginawa ko. Sobrang nakakababa talaga ng dignidad. Sana noon pa, humanap ako ng ibang paraan. Humingi ng tulong sa ibang tao. Sa halip na isakripisyo ang aking katawan at dignidad bilang isang babae. Ngayon po patuloy akong nabubuhay sa isang kasinungalingan. Mahal na mahal ko si Kenneth at alam kong masasaktan siya kapag nalaman niya ang ginawa ko. Ang konsensya ay patuloy na kumikirot, lalo na kapag nakikita ko ang kanyang ngiti at pagiging sweet sa akin. Alam kong walang lihim na hindi nabubunyag. Ngunit sa ngayon, hindi pa ako handa, Miss Kay. Hindi pa ako handang malaman ng asawa ko ang nagawa kong pagkakamali. Pero sana kung sakaling malaman niya, ay maintindihan niya ang sakripisyong ginawa ko para sa kanila. Nagmamahal, Cynthia.